قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. فصل وإذا خص من العموم شيء at kapag nataksis na yung taksis dalawa, pero ang tinatawag na taksis mo mukhasis ng muttasil at saka meron ang tinatawag na mukhasis ng munfasil. Yung mukhasis yung magtataksis, kumbaga sa atin na yung magtataksis na dalawa, meron ang tinatawag na muttasil, meron ang tinatawag na munfasil. Ang muttasil na halimbawa yung innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Ibig sabihin ng taksis ng muttasil na yun yung nakadugtong na doon sa pangusap na doon. Ang munfasil naman na minsan nagaling sa labas. Halimbawa, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Yung magnanakaw na lalaki, magnanakaw na babae, putulan ninyo sila ng kamay. Na yun ay umum yun. Salitang umum. Ibig sabihin, basta magnanakaw na putulan ng kamay. Na yun ay nataksis doon sa mga ibang mga dalil. Katulad na ang pwede lang putulan ng kamay ay yung nagnakaw ng umabot ng nisab. Na ang nisab niya, rubo, dinar. Halimbawa na. Pangalawa, mga halimbawa yun ng pagtaksis. Na yun ay mga munfasilo pa. Kasi wala naman doon sa ayat. Yung ayat, binanggit niya umum. Basta magnanakaw, putulan ng kamay. Yun ang hukom ng ayat. Pero hindi lahat ng nagnakaw, sa salita natin na lahat yun ay magpuputulan ng kamay. Halimbawa, yung isang tao, kinuha niya yung isang bagay doon sa hindi tamang lalagyan. Hindi sa hirzin misli, sa isang bag ng katuya di sarima. Hindi yun matatawag na pagnanakaw. Hindi yun matatawag na pagnanakaw. Pati yung pag-i-snatch na hindi yun matatawag na pagnanakaw. Kagyo ito na wasap. Yun yung kuwan. So, yung mga yun, hindi doon mapuputulan ng kamay. Pero kung sa salita natin na ninakaw niya, yung cellphone nakalagay doon sa ibabaw halimbawa sa ng bintana o tas may kumuha. Hindi yun matatawag na pagnanakaw na siya. Hindi mapuputulan ng kamay. O di kaya ang kumuha ay yung tatay ng magulang, ay tatay ng anak. Kinuha niya, hindi yun matatawag na pagnanakaw. Yaman niya doon. So yun ang tinatawag na mukhasis na munfasil. Ang mukhasis na munfasil na yun nakadugtong mismo doon sa pangungusap. Yaman niya doon. So dahil yun, nakapag nataksis at pinakatatandaan natin na kapag nagbanggaan yung umum at saka khusus, na mas mapapauna yung umum. Mas mapapauna yung umum. Mas mapapauna yung khusus. Pamana, pag sinabi yung putulan ng kamay, mas mapapaw na yung khusus. Tapos, yung matitira doon na yun lang yung hahatulan. Nabaybig sabihin na kapag tawag dito, kapag lumati yung taksis, ibig sabihin na nawala na yung mga taong lugi, nandoon pa rin yung nalugi. Kaya lang, naibawas na yung mga may iman sa Allah, nag-amal saleh, doon sa mga taong nalugi. Pero yung nalugi, meron pa rin nalugi. Yaman dito. Katulad ng magnanakaw pa basta tinatawag na magnanakaw na pag sinabing putulan ng kamay, na ibig sabihin doon na hindi, noong sinabi na merong mga hindi mapuputulan ng kamay, nalabas na doon yung hindi mapuputulan ng kamay. Pero yung mapuputulan ng kamay, doon pa rin mapuputulan. Hindi ibig sabihin na kapag dumating yung taksis na nawala na yung hatol ng umum. Nabagitin po ko niya. Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kaya ngayong unang pinag-aralan natin, hanggang sa merong matira na isa. Hanggang sa merong matira na isa na pwede pa mag-taksis. Na malambong na sa tingin. Halimbawa, sabihin mo na, ikraman mo ang mga tao. Maliban sa mga tanga. Ibarat po mo na noong dumating na ang marunong lang o pa nasa sakataw.
Kasi anong mga tao doon? Mga taong marunong. Nang marunong lang lumitaw, nasa isa lang ang marunong. Di ba ka pa rin ikraman? Eh, pag-ikraman ka, matas ka na. Ngariyo. So yun na. So, wa idha qussa min al-umumi shay'un, sabi niya. Kapag tinaksis mula sa isang umum yung mula sa umum na salita, shay'un, isang bagay. Shay'un ay shay'un min afradil 'am, mula sa mga fardo, mga afrad ng 'am. Kumbaga na isang bahagi sa 'am. Kasi kung pagdating natin sa pag ano tayo sa istis na nakagiging dito sa taxis na kaya nga pinangalanan niya taxis para hindi magkasing katulad ng istis na doon sa tawag dito doon sa naho. Kasi ang istis na doon sa naho, meron ding tinatawag na istis na muntasil at meron ding tinatawag na istis na munpasil. Pero yung istis na muntasil at saka munpasil na laging tinuto pagdating dito na taxis na muntasil. Taksis na mutasil kasi nakadugtong sa pangungusap. So kaya nga tinawag niya na taksis. Magkaiba, hindi nila pinangalanan ng istis na nang sa ganun ay magkaroon ng pagkakaiba pati yung istila na katao kaya katawagan doon sa ito. Kaya nga dumating yung taksis sa umum, kung meron mang mataksis mula sa salitang umum, shay'un, alinman, yani alinman doon sa mga bagay-bagay niya. Mariyo, innal insana lafi khusr, lahat ng tao ay napapaloob sa pagkalugi. Na yung illal ladina amanu, na tao rin yun. Na yung annas doon na umum sa lahat ng tao, babae, lalaki. Mariyo, babae, lalaki na lahat yun ay tinatawag na isang jeans, isang uri lang yung lahat. So, kapag ilalabas mo doon, ay tataksis mo doon, na doon galing din sa kauri. Walang tumayo maliban kay Zaid. Ano? Na yung tumayo doon na tinutukoy na mga tao. Walang tao na tumayo maliban kay Zaid. So si Zaid ay kabilang din sa mga tao. Imanan niya na kaya kasabi niya dito, shay'un ay shay'un min afradil 'am. Isang bahagi mula sa afrad ng 'am. Isang parte o kaya isang bagay mula sa afrad ng 'am na lam yasir al-lafdu majazan. Hindi magiging al-lafdu ay lafdul 'am majazan. Hindi daw magiging majaz yung lafdul 'am. Yung lapad na umum. Kapag pinasukan ng mukhasis na hindi daw siya magiging majaz. Di ko tuloy ang majaz. Kung paman ang majaz mursal, hindi siya magiging majaz na mursal. Di ko tuloy ang majaz. Bagaman yung ganun yung magiging umum niya na literal. Hindi siya magiging majaz kung pasukan siya ng taksis. So ito na, tilap lang ito kung ang tanong dito kung kapag dumating yung mukhasis doon sa salitang umum, bakit yung salitang umum ba ay magiging majaz o kaya hindi majaz? Sabi niya dito, lam yasir al-lafdu majazan. Hindi magiging yung salitang umum na majaz. Al-lafdu ay lafdul 'am. Hindi magiging majaz. Katulad ng al-insan. Tingnan mo man dito linagyan niya, al-lafdu ay kal-insan. Fi qawlihi ta'ala, innal insana lafi khusr. Lahat ng mga tao ay napapaloob sa pagkalugi. Na dito tungkol yung majaz. Majaz, di mabakiya sa bagay na natitira pa siya na bagay. Aliyo, natitira pa. Hindi daw magiging majaz sa mga natitira pa. Waqalatil mu'tazilatu majaz, yasiru majazan. Ang pananaw ng mu'tazila, sabi nila, magiging majaz na siya. Aliyo, kulit na majaz. Magiging majaz na daw. Yun ang pananaw ng mga mu'tazila. Bakit? Kasi umalis na siya sa kanyang kahulugan.
Umalis na siya dun sa kanyang literal na kahulugan. Kasi kapag sinabi mong al-insan, na ang literal na kahulugan ng al-insan na lahat na yan, pasok na dyan. Mu'min sa hindi mu'min na lahat na pasok yan. So, once na dumating yung mukhasis, magiging majaz yung kahulugan. Bakit? Kasi nawala yung totoo niyang kahulugan na lahat. Ariyo, nawala yung kahulugan niya, lahat. Ayun, mambuitin ng mga Mu'tazila. Waqala al-Qarhi, at sinabi ni Imam Qarhi, isa ito sa mga ulama ng Hanafi, in khussa bilafdin muttasilin, kung itaksis siya na al-umum, no, bilafdin muttasilin, ng salitang muttasil. Saan ang halimbawa ng muttasil? Kal istisna'i wa syarti, at tulad ng istisna at saka syart, na lam yasir majazan, na hindi magiging siya na lafdul umum majazan, hindi daw magiging majaz. Yun ang pananaw niya. Ariw, hindi daw magiging majaz kasi binigkas ka agad yung mukhasis, kumbaga na dinugtong sa kanya yung taksis. Pero in khussa bilafdin munfasilin, na kung itaksis siya na lafdul umum bilafdin munfasil, ng salitang munfasil, ito na yung sinasabi natin kanina na mayroong tinatawag na mukhasis na muttasil, mayroong mukhasis na munfasil. Ang halimbawa binigay niya na dito, no, ng mga mukhasis, may adakdakal sa mga mukhasisan. Yung mga mukhasis na mayroong yung sifat, ariyo, mayroong tawag dito, mayroong istisna, mayroong syart, depende doon sa mga taksis, mukhasis. Nawain kuswa bilafdin munfasil, na kung siya ay itaksis, ay wain kusisa, wain kusal umum, na bilafdin munfasilin, ng salitang munfasil, na sora majazan. Yun ang pananaw na Imam Al-Qarhi. Wahuwa qawlul qadi, at siya na qawlul Qarhi, na qawlul qadi Abi Bakr al-Ash'ari, yan ay salita ni Imam Abu Bakar al-Ash'ari. Fad-dalilu ala al-Mu'tazilati khassatan, ang dalil laban sa Mu'tazilah khassatan, ay akhussu khassatan, no, khusus sa mga Mu'tazilah. Kumbaga na ang pangrad natin o kaya ang pangontra natin sa mga salita ng Mu'tazila ay ito. Huwa, siya na ang dalil na annal asla fil istimali, na ang asal, ang original sa paggamit ay fi istimalil lafzi, sa paggamit ng salita, na al-haqiqatu haqiqi. Yan ang dalil natin panglaban sa kanya. Ang dalil natin sa kanya na ang paggamit sa salita ay hakiki. Paggamit sa salita na hakiki. Na kung maliban na lamang kung merong magsasaad na ito ay majaz, na wala namang magsasaad na majaz. Dumating lang naman taksis Dumating naman taksis. Na ang taksis na parang pagbabawas ng halimbawa, no, 10, bawasan ng 5. Ariyo, na yung salitang 10 na hindi pa rin nawala sa kahulugan niya na 10. Binawasan na. Ariyo, na yung pagbabawas na yun ay hindi majaz. Kasi ang asal sa paggamit bil istimal ay istimalil lafzi, na haqiqatun haqiqa, al-haqiqa. Wad dalilu ala man farraqa, farraqa pwede yan. At ang dalil naman ala, laban sa mga tao na farraqa, na pinag-iba nila, pinag-iba niya naman. Pamana dalil mana yung pamana pangontra. Supal-palo pamana. Dito kay Imam Al-Qarhi at kay Imam Abu Bakar al-Ash'ari. Ano ang sabi niya? Anna, katotohanan tayo, qad wajadna al-istisna'a wa syarta, natagpuan natin ang pag-istisna at paglagay ng syarat bil istimali, sa paggamit, kaghayrihima min anwa'il kalam, tulad din ng iba sa dalawang itong istisna at saka syarat, min anwa'il kalami, mula sa iba pang uri ng kalam. Dito sa number 2, anwa'il kalam ay minal mukhassisat al-munfasila, no,
minal mukhassisat al-munfasila. Natagpuan natin, no, yung mga iba pang mga mukhassis na munfasilat na iisa ang layunin ay taksis lamang. Kumbaga sa salita natin na binabawasan lamang. Yung dami, kumbaga na yung dami niya na binabawasan. Na yung salita na yun, hindi naman yun nawawala sa kanyang kahulugan. Ayaw man ang pagtuwin sa madyas, na yun nawawala sa kanyang kahulugan. Dalil natin dito sa mga pinag-iba nila na laging panuto. Magkaparehas yung muttasil na mukhasis at saka munfasil na mukhasis na iisa ang antak, iisa ang layunin na yun, yung taksis. Yun yung magbawas. Padalla ala anna dhalika haqiqatun, na nagsasaad na anna dhalika ay al-lafdhu alladhi khussa, yung salita na yung tinaksis na hakiki yun, hindi yun majasa. Pangkalahatan, wad dalilu alal jami'i, at ang dalil sa lahat. Kumbaga ng laban sa lahat ko pa magkapasparehas, sabi niya mo asyariman o karhiman, namlagin ka tayo surada mirhan. Ito ang supalpal namin sa inyo. Wad dalilu alal jami'i, at ang dalil sa lahat, annan lafdha, na ang salita na tanawala kulla wahidin minal jinsi, yung salita na inabot niya na salita kulla wahidin minal jinsi, bawat isa mula doon sa jins, yan yung kulla fardin min afradil jins, bawat parto o kaya bawat individual na meron yung jinis na lahat yun inabot ng salita umok. Fa'idha kharaja ba'duhu, na kung lumabas ba'dul jinsi, kung lumabas, yani kung nabawas yung iba niya, iba doon sa, yung ilan niya, ilan doon sa jinis, lumabas bit dalil, sa pamamagitan ng dalil. Lumabas dahil sa merong dalil. Nabaki al-baki, na matitira pa yung natitira. Baki al-baki, matitira pa yung matitira. Yan yung mga matitira doon sa umong. Katulad kanina na ikraman mo ang mga tao maliban sa mga tanga. Ariyo, na lumitaw na iisa lang ang marunong. Yung lahat na yun na dumaan na lahat tanga. Ibarat mo pa man. Ay, hindi pa rin nawala yung kahulugan na ikraman mo. Kabay ni Mialin, indudunod. Hindi po yan. Na kung sabi niya magbawas, kharaja pa idha kharaja ba'duhu bid-dalil, na kung lumabas, yan yung mabawasan, ba'duhu yung ilan niya, yung ilan doon sa mga jins ng bid'a sa pamamagitan ng pagdating ng dalil, kaya nabawasan, nabaki al-baki, na mananatili yung natitira pa, al-baki ay minal-lafdil am. Al-baki ay minal-lafdil am, mula sa salitang umum, ala maqtadahu lafdu, sa bagay na iqtadahu, nagnais siya na bagay, al-lafdu nung salita. Ano yung maiqtadahu? Ito yung mafhum. Mananatili pa rin, sabi niya, mananatili yung natitira pa sa mafhum nung salita, doon sa kahulugan ng salita, nandun pa rin. Watanawalahu, at inabot niya siya na maabot pa rin niya yung kung ganun pa ka na hakikatan bihi, na naging siya na alin. Fakana, na naging siya na maiqtadahul lafdu, na hakikatan bihi, hakiki bihi ay fi mabaqiya, doon sa bagay na natitira pa. Iba niya alin sumanan niya. Tingnan niyo man yung salita, ikraman mo ang mga tao. Laman ito ka, hukom mo ito. Pamasi sa pampalawan na yung ikraman mo na hukom mo ito. Hukom na ang mahkum alay na yung mga tao, ang ikraman mo yung mga tao, gitima na mahkum alay, gitima na mahkum alay, ikraman mo ang mga tao, na yung mga tao na gitim sa mahkum alay. Ariyo,
Yung mga tao na yung tinatawag ng mahkum alay. Na pagkatapos, yung mahkum alay na pinasukan na pa man ng pagpabawas, binawasan na pa man. Oh, na yung hukom na ikraman mo, hindi yun nawala yung kahulugan niya. Basta, no, kahit binawasan yung ikraman, nandoon pa rin yung tinatawag na pag-iikram. Kaya nga sabi niya, baka na naging siya na maiqtadahul lafdu na hakikatan fihi, hakiki, fihi, bima bakiya. Naman nito. Bago dikri ma yajuzu taksisu wa ma la yajuz. Ito yung pagbanggit sa mga bagay na pwedeng itaksis at yung mga bagay na hindi pwedeng itaksis. No, yan itaksis yung mga bagay na umum na pwedeng itaksis siya nama at yung bagay na hindi pwedeng itaksis. Wa ma la yajuz ay wa ma la yajuzu taksisuhu. No, hadusani litilalati al-awwal. No, ini tinanggal yung una, yung pangalawa dahil sa pagsasaan ng una. Wa jumlatuhu at ang kabuuan niya ay jumlatul qaul fi hadzal bab. Sabi niya dito ang kabuuan ng usapin sa bab na ito. Ano yung bab? Bab na babanggitin yung mga pwedeng itaksis at yung mga bagay-bagay na hindi pwedeng itaksis. Annahu katotohanan al-hala wa sya'an. Komersyan. Yajuzu taksisu al-fadil umum. Pwede itaksis yung mga salitang umum. Tulad nung nauna natin pinag-aralan, kapag dumating yung mukhasis, na automatic. Welcome siya na bawasan o kaya itaksis yung salitang umum. Pwede. Yun ang gusto niyang sabihin. Basta pa man na salitang umum na pwede itaksis. Mayroong mga tinatawag na hindi pwede itaksis. Wa amma taksisu ma urifa min fahwal khitab. Katero. Paman na darating na tayo sa mga istilah na dapat nating may memorize, katulad ng tinatawag na dalilul khitab at saka paman na fahwal khitab. Kapag tinatawag na fahwal khitab na mafhum muwafaqa. Kumbaga na yung kahulugan ng salita ay tugma doon sa upama na sasabihin ito. Ano? Kumbaga na sabi na, sakto, parehas na kahulugan. Halimbawa, sinabi sa Quran na, fala taqul lahumā huwag mong sasabihin sa nanay, tatay mo ang o bang ang ilang ginawa Ano? Ayun ay tinatawag na ano ang mapong ng salita na yun. Ano yung ibig sabihin ng salita na yun? Ibig sabihin na kung yung magsabi ka nga ng hindi pwede na ano pa kaya kung sampalin mo yung nanay mo, yung tatay mo. Yung magsabi nga ng na hindi pwede. Na yung pagsampal na yun ang tinatawag na tugmang-tugma doon sa salita. Tugmang-tugma doon sa salita. Kasi meron din tinatawag na dalilul khitab o kaya mafhum mukhalafa. Kumbaga na yung kabaliktaran ng salita. Ito na yung kabaliktaran ng salita na huwag mo silang sasabihin na ng mo. Di lambing-lambingin mo sila, hindi kabaliktaran. Hindi man na dalilul khitab. Na ang pahwal khitab na yung kanina natin. Kung hindi nga pwedeng sabihan ng ganon, ano pa kaya kung sampalin mo kaya sigawan mo. Hindi mas hindi pwede, o pamanat tutuan sa kiyas, aulawi pagdating sa kiyas. Pero pagdating doon sa mafhum niya, na mafhum muwafaqa, tugmang-tugma doon sa salitang huwag kang magsasabi ng ho, doon sa sinasabi na huwag mong sampalin. Bakit tugma yun? Bitima na ito. Kaya nga sabi niya dito, amma taksisu ma'urifa min fahwal khitab. At patungkol naman sa itaksis. Ma'urifa ang bagay, yan makna, ang kahulugan. Urifa na napag-alaman siya naman na kahulugan. Min fahwal khitabi. Mula sa mafhum muwafaqa. Dito sa number 4 sabi niya, yan mafhumul muwafaqa. Mafhum muwafaqa. Sana halimbawa, kataksisi ma'urifa
katulad na itaksis ang bagay na urifa ang bagay, itaksis yung kahulugan na urifa na napag-alaman siya nama min qawlihi ta'ala, mula sa salita ng Allah Ta'ala. Tulad nito na, kumbaga na paano ito itaksis, wala taqul lahuma uff, huwag mong sabihin sa nanay tatay mo yung ariyo. Iman to na sa Facebook na ariyo. Mag-iingat naigiraw ko nakachat ka suluks ka na guminiraw ka ha? Di ba na? Di ba na pag-chat ako? Ariyo, nasala ka way expression pagpiya iwasingan nito. Ariyo. Di ba na? Di ba sa mga mga lol, mga di ba? Di ba na? Sa Facebook ka. Puling na man na. Siya ginananda nga mapupuling. Laman? Lagi doon to ba? Di ba sa Facebook? Di ba meron na? Iwas-iwasan ninyo. Ay, kita, off na. Huwag mong sabihin yung salita mo. Pero ayos na ang kinuha doon yung kahulugan niya. Totoo. Kasi ang pagkakaharap ng dahil doon sa kahulugan niya. Maanaw pa ba? Nabagyong tahazat ag yung tao. Na yung mga iba na ikukunin nila yung zat ng palaya Diyos na hindi pwede sabi. Naman ito. Kasi tutulad na ito, no? Wa ang mataksis sumakuripa, no? Yung pagtaksis sa bagayan niya sa kahulugan na nalaman min pahwal kitab. Naintindihan doon sa mapumuwa pa. Kataksisi, tulad ng itaksis, sabi niya yung kahulugan niya ni na uripa na napag-alaman min qawlihi azza wa jal, mula sa salita ng Allah Ta'ala, wala taqul lahum ma'uf. Yung ganito sabi niya na hindi pwede magtaksis. Yan yung na. Kumbaga sa atin na yung itaksis natin yung fahwal kitab. Nagiging fahwa dalil, tawag dito dalilul kitab, naginan na ang tinutukoy niya dyan na ma'na. Naginati ang tinutukoy na lafaz, salita. Kung baba na ibabawas doon sa salita, hindi ibabawas doon sa kahulugan. Kung ganun sabi niya na pag ganito, na hindi pwede, ay falaya juzo taksis fihi, ay kay bahwal kitab. Hindi pwede magtaksis sa bahwal kitab. Bakit? Lian na taksisa. Dahil ang pagtaksis, kumbaga sa atin ang pagbabawas na inama na ang tunay niyan na yalhaqul qawla, sinusundan niya na taksis al qawla yung salita. Ay hindi yung kahulugan. Dunal ma'na. Yalhaqal qawl ay dunal ma'na, hindi yung kahulugan. Agiging mukassis na binabanggit natin dito sa pinag-aaralan natin ay ang taksis niyan na mismo supitiro. Hindi yung kahulugan ng salita. Ariyo. Hindi yung kahulugan ng salita. Ang tinataksis dito na yung mismong salita. Nawahada at ito, no, itong pahwal kitab na bakal, kahulugan ng salita. Ariyo. Kumbaga sa atin na ano ang naintindihan mo doon, anong naintindihan mo. Hindi ibig sabihin na yun na yung salita. Kasi kapag ilabas mo yung naintindihan mo doon, namiyak ang bidasira dyan. Ariya? Ano yun? Yung pagsabi mo ng ho at saka sampal, parehas yun. Bida. Kaya dito sa pagtaksis, na ang bagay lang na tinataksis natin ay mismo yung salita. Na ba sumanaw salita? Ano ito? Wahada at ito yan ipahwal kitab, sabi niya naman, kahulugan ng salita, hindi salita. Isa yun na, walian na taksisahu, at katotohanan yung itaksis siya na pahwal kitab, no, na naputun lil makna, ibabatal yung makna. Ibabatal. Imbatal sumana.
ibabatal yung makna. Yung itaksis ay ibabatal yung makna. Makna na alin? Alladhi ta'allaqa al-man'u bihi. Makna na nakonektado al-man'u yung pagpigil o kaya pagbawal bihi sa kanya. Sa kanya na makna. Kumbaga na nakatalong sa kanya yung pagpabawal doon sa kahulugan na yun. Kasi yung pagbatalo itong taksis na parang pagbatal doon sa hukom. Pagbatal doon sa hukom. Pagbatal doon sa hukom, babatalin mo yung hukom na lahat ng tao ay nalugi. Lahat ng tao ay nalugi, na dumating yung kusus para ibatal mo yung hukom nung nalugi na yun. Yung kahulugan ay yung hukom na nalugi. Ibabatal yun. Nagito maniman na taksis. Ariyo. Na kung itaksis natin yung bawal kitab, ibabatal mo yung makna. Ariyo. Kasi yung bawal kitab makna. Yung bawal kitab makna. Ala tara annahu law qala. Hindi mo ba napupuna, hindi mo ba nakikita annahu katotohanan al-halawasyan. Law qala, kung sabihin niya na isang tao, wala taqul lahu ma'uf. Kung sabihin niya na wag mong kung sabihin kung sabihin niya na Allah. Pwede din rojo sa Allah, pwede rin halimbawa rojo sa iba sa Allah. Kung ano yung magsasalita. Wala law qala ay al-qail. Wala taqul lahu ma'uffin. Yung anak pala na pail niya ng mustatir, babalik sa al-qail. Law qala al-qail. Kung magsasabi yung magsasalita. Wala taqul lahu ma'uff. Huwag mong sasabihin yung hu. Ariyo, walakin idribhuma. Pero haluin mo silang dalawa. Nakana dalika. Kana dalika magiging iyon. Magiging yung sinabi na idribhuma namun nakakatan. Ibig sabihin, sabi niya na tanakod. Tanakod, ibig sabihin na magpapatal ng makapatal. Makapatal. Nafasara kataksis yung kiyas. Na mangyayari na parang itaksis yung kiyas mismo. Na yung itaksis yung kiyas, hindi ko pa. Yung itaksis natin yung kiyas, darating din tayo sa pub niya na hindi pwede. Kasi ang kiyas, ano din ito? Ang kiyas, na ang kinuha ng kiyas na yung makna, hindi yung lapag. Halimbawa, i-kiyas mo yung bigas doon sa original niya na trigo, pantan. Yung trigo pa mo. Ang dapat na kinukunan ng zakat na yung trigo, ariyo, wala namang binanggit na bigas. Pero kiyas doon, itinulad yung bigas doon sa trigo. Itinulad saan doon sa kahulugan. Nabasi ko, butal di, ang bidan. Katulad ng kalabaw sa baka, ariyo, wajib na ibigay ang zakat ng baka. Sabi ng mga ulama, kiyas doon ang kalabaw. Na yung pagkiyas ng kalabaw, ariyo, kasi diba ang napag-aralan natin ng kukunan ng zakat na tatlong hayop. Sisimula sa baka, kambing, baka, tapos unta. Ngayon, ilan sa mga ulama natin, pagamat karamihan sa madhab ng Shafi'i, na isinama nila yung kalabaw doon sa pagbibigay ng zakat. Kaya pagdating ng kurban, na pwede natin ikurban yung kalabaw. Bakit? Kasi kiyas. Kiyas doon sa baka. Na kung ikikiyas mo na, kung sabihin natin na itutulad ng bidid ito. No, na hindi naman itinulad doon sa mukha mismo ng baka, yung kalabaw, ang bidid yung mukha, pero yung kahulugan na naroon sa baka. Lagi doon mo trigo, ikiniyas, itinulad ang bigas doon sa trigo dahil doon sa kahulugan na meron ng trigo. Anong kahulugan na meron ng trigo? Yung ilah niya. Yung kahulugan na meron yung trigo, ang kahulugan na meron yung trigo na nakakabusog. Yung bigas na nakakabusog, yung mana niya. Kaya hindi pwede mag-praksis sa bag ng kiyas. Yaman ito.
So yung pagsabi ng walakin idribuman. No. Kumbaga na magkakaroon ng munakaba. Magkakaroon ng tinatawag na tanakod. Ngayong tanakod na yan, hindi pwede sa huwag ka dito sa apa. Kasi ang tinatawag na taksis ay yung magbabawas ka lang, hindi yung kukontra ka. Na magkakaroon ng kontrahan sa pagitan ng umum at saka khusus. Kung yun ang titingnan natin. Nakatulad ng taksis ng tiyas, magkakaroon ng tanakod, magkakaroon ng kontrahan sa pagitan ng makis at saka makis alay. Dito ko pa makis alay na istilah yan sa kiyasan.